May mga alamat na kay tagal nang ikinukwento, mga kwento ng paraisong lihim ng mga sibilisasyong mas maunlad sa ating mundo at ng mga daigdig na hindi matutunton sa kahit anong mapa. Ito ang Agartha. Ano ang Agartha? Ang Agartha ay isang misteryosong kaharian sa ilalim ng mundo na ayon sa alamat ay tirahan ng mga nilalang na mas teknolohikal at espiritual kaysa sangkatauhan. Kilala rin ito bilang Agartha o Agartha at hindi ito basta imahinasyon. Maraming paniniwala at teorya ang umiikot dito. Katulad na lang ng mga teorya ng Hollow Earth. Ayon sa teoryang Hollow Earth, ang ating planeta ay hindi solid, kundi hungkag. Sa loob nito, may mga karagatan, gubat at isang sariling araw. At sa gitna ng lahat ng ito, ang Agartha. Ang mga nilalang at teknolohiya sa Agartha. Ang mga naninirahan sa Agartha ay sinasabing may napakataas na antas ng kaalaman. Hindi lang sa agham, kundi sa espiritualidad. Sila ay may teknolohiya na hindi pa natin naaabot, nakakagamot, nakakalipad, at marunong makipag-ugnayan gamit lamang ang isipan. Ang mga lagusan ng Agartha. Sinasabing may mga lagusan patungo sa Agartha sa iba't ibang bahagi ng mundo. North at South Pole, Himalayas ng Tibet, ilalim ng Mount Shasta sa California, mga kuweba sa Amazon. Pinapatunayan ito ng mga ebidensya at kwento. Taong 1947, ang isang ekspedisyon ni Admiral Richard Byrd ang sinasabing nagdala sa kanya sa isang inner world. Ayon sa kanyang journal, siya ay sinalubong ng mga nilalang mula sa Agartha. At may mga Buddhist manuscripts, Nazi explorations at modern na whistleblowers na nagkukwento ng parehong sibilisasyon. Ang tanong, totoo ba ito? Totoo nga ba ang Agartha? Walang opisyal na ebidensya, ngunit ang misteryo nito ay hindi namamatay. Ito ba ay isang espiritual na konsepto o isa talagang lugar na itinatago sa atin? Sa aking pananaw, marahil ang Agartha ay hindi lamang isang lugar. Ito ay simbolo ng kaalaman, katahimikan at kalayaan mula sa ingay ng panlabas na mundo. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay nasa ilalim, hindi ng lupa, kundi ng ating kamalayan. Ang tunay na tanong, kung magbukas ang lagusan patungong Agartha, ikaw ba ay papasok? O baka naman matagal ka nang nandoon, hindi mo lang alam. Mga tanong at sagot sa Agartha. Unang tanong, totoo bang may inner sun sa loob ng Earth? Sagot, ayon sa Hollow Earth Theory, may central sun sa loob na nagbibigay liwanag sa buong mundo sa ilalim. Wala pa tayong siyentipikong patunay dito. Pangalawang tanong, mayroon na bang tao na nakarating sa Agartha? Sagot, ayon sa journal ni Admiral Richard Byrd at ilang kwento ng Tibetan monks, may mga sinasabing encounter, ngunit nananatiling kontrobersyal. Pangatlong tanong, bakit itinatago ng mga gobyerno ang impormasyon tungkol sa Agartha? Ayon sa mga conspiracy theorists, ayaw raw ng mga makapangyarihan na malaman natin ang mga sikreto ng espiritual at advanced na sibilisasyon sa ilalim. May mga tao na nag-uugnay at ang koneksyon ng Agartha sa mga Anunnaki. Habang mas lumalalim ang ating paghuhukay sa misteryo ng Agartha, may isang teorya na lalong nagpapalalim ng palaisipan. Ang koneksyon ng Agartha sa mga nilalang na tinatawag na Anunnaki. Ayon sa mga sinaunan sulat ng Sumeria, ang mga Anunnaki ay mga dioses na nagmula sa langit. Ngunit sa mas mabagong teorya, sila raw ay extraterrestrial beings
mga nilalang mula sa ibang planeta na dumating sa Earth libu-libong taon na ang nakakaraan. At ang mas nakakagulat, may mga naniniwala na ang Agartha ay hindi lamang tirahan ng mga advanced humans, kundi isang base o sentrong itinayo ng mga Anunnaki. Ang ilang scholars ay naniniwala na ang mga Anunnaki ay nagturo ng arkitektura, astronomiya at espiritual na kaalaman sa mga sinaunang tao at nagpatuloy sila sa ilalim ng lupa sa Agartha matapos ang isang global catastrophe. Kung totoo ito, posible kaya na ang Agartha ay isang interdimensional gateway pagitan ng tao at ng mga nilalang ng bituin? Mula sa mga ukit sa Mesopotamia hanggang sa mga kwento ng mga Nazi explorers, tila may pattern na paulit-ulit, laging bumabalik sa konsepto ng isang nalimutang mundo sa ilalim ng lupa. Ang tanong, bakit tila pilit itong itinatago? At ano ang mangyayari kung tuluyang mabuksan muli ang pintuang patungong Agartha? Sa kabila ng mga kwento at alamat, may mga nagpapakita raw ng mapa na nagsasaad ng mundo sa ilalim ng ating mundo. Isang mapa na hindi makikita sa karaniwang atlas. Ang tinatawag na Inner Earth Map ay nagpapakita ng dalawang bukana sa North Pole at South Pole. Isang Central Sun o Inner Sun na nagbibigay liwanag sa ilalim. Mga lungsod na may pangalan gaya ng Shambhala, Posid at Rama, at mga tunnel system na dumadaan sa ilalim ng bawat kontinente. Ayon sa ilang esoterikong aklat, ang mga ancient civilizations ay hindi naglaho, kundi lumipat sa ilalim ng lupa, sa Agartha. Isa sa pinakatanyag na bersyon ng mapang ito ay lumabas noong 1940s. Ipinapakita ang hollow earth structure na tila may inner crust, core sun, at mga lungsod sa loob. Marami ang nagsasabing itinago ito sa publiko. Pero sa mga alternative history forums at metaphysical communities, ito'y pinag-aaralan, sinisiyasat at pinaniniwalaan. Kung totoo man ito o hindi, isa lang ang malinaw. Ang Agartha ay nananatiling isang palaisipan na tila sadyang inililihim ng panahon o ng mas makapangyarihang puwersa. May mga taong nananaliksik ang mga naghanap sa Agartha. Hindi lang mga alamat at espiritual na guro ang nagtuturo sa Agartha. Maging ang ilang explorer at mas nakahagulat, mga Nazi ay pinaniniwala ang seryosong hinanap ang kahariang ito sa ilalim ng lupa. Taong 1938, isang ekspedisyon ng Nazi Germany, pinamunuan ng Schutzstaffel o SS, ang lumampag sa Antarctica. Hindi raw ito ordinaryong misyon. May mga ulat na sila ay nagtatayo ng base malapit sa South Pole, pinangalanang Base 211, upang maghanap ng entrance papasok sa Inner Earth. Ang kanilang paniniwala, ang Agartha ay tirahan ng isang mas matanda at mas advanced na lahi, ang Aryan Root Race. Sa Tibet naman, nagpadala rin sila ng lihim na grupo para kausapin ang mga monghe na sinasabing may kaalaman tungkol sa Shambhala at Agartha. May mga teorya na bahagi raw ng kaalaman ng Third Reich, ang esoteric geography, at kung mahahanap nila ang Agartha, magagamit nila ang kapangyarihan nito para sa pandaigdigang dominasyon. Sa kabilang dako, may mga explorer tulad ni Ferdinand Ossendowski, isang Polish adventurer, na sinabing nakausap niya ang mga monghe sa Inner Asia at tinuruan siya tungkol sa isang lugar sa ilalim ng lupa na tinatawag na ang kaharian ng liwanag. Kung totoo man ito o hindi, isa lang ang malinaw. Ang paghahanap sa Agartha ay hindi lamang kwento ng kababalahan. Ito rin ay bahagi ng madilim at lihim na kasaysayan ng mundo.
mga ebidensyang itinago sa publiko. Sa tuwing lumalapit tayo sa katotohanan, may mga puwersang tila pilit na itinatago ito. Mula sa mga na-redact na dokumento hanggang sa mga satellite image na binablur, may mga tanong na hindi sinasagot o sadyang hindi dapat malaman. Ayon sa ilang whistleblowers at retired military officials, may mga classified operations round noong Cold War na ang layunin ay magpadala ng sensors at deep drills sa Arctic at Antarctic. Hindi lamang para sa siyensya, kundi upang hanapin ng daan papasok sa ilalim. May mga anomalya raw silang natuklasan. Tunog na tila hindi daling sa natural na bato, mga energy signature na walang pinagmulan. At higit sa lahat, mga hindi maipaliwanag na vibration na lumalabas lamang tuwing gabi. Noong 2016, isang satellite image mula sa isang bahagi ng Greenland ay bigla na lang na-delete sa public archive. Ang dahilan, system error. Ngunit ilang sandali bago ito mawala, may nakita raw na perfectly circular crater na tila may spiral path pababa. May mga online communities at siyentipikong hindi kinikilala ng mainstream ang naniniwala. May ahenda ang ilang bansa na itago ang katotohanan. Hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa takot. Takot na ang matutuklasan ng tao ay magbabago ng panahon sa mundo. Ano nga ba ang itinatago sa atin? At kung may daan papunta sa Agartha, bakit tila ayaw nila tayong makarating doon? Kung ang Agartha ay nasa ilalim ang mundo, bakit tila may mga bakas nito sa ibabaw? Bakit ang mga sinaunang istruktura mula sa Great Pyramid ng Giza hanggang sa Machu Picchu ay lahat naka-align sa tila iisang hindi nakikitang enerhiya? Ang sagot? Maaring nasa tinatawag na Earth Grid. Ang Earth Grid ay isang teorya na may mga ley lines o mga linya ng enerhiya na dumadaloy sa buong planeta. At sa mga intersection ng mga linyang ito, naroroon ang mga lugar na sagrado, misteryoso at makapangyarihan. Katulad ng ang pyramids ng Egypt, ang Stonehenge, ang Angkor Wat, ang Easter Island at maging ang Mount Shasta. Ayon sa ilang mananaliksik, ang mga site na ito ay hindi lamang itinatayo para sa relihiyon, kundi para sa energetic calibration ng mundo. At ayon sa mga paniniwala, sa ilalim ng mga site na ito ay may mga daan patungo sa Agartha. Ngunit paano nila ito nalaman? Paanong ang mga sinaunang tao na wala namang satellite, GPS o radar ay nakatayo ng mga estrukturong perpektong naka-align sa cosmic frequencies? May nagsasabi, marahil may tumutulong sa kanila mula sa ilalim. Kung may koneksyon nga ang mga ancient sites sa Agartha, maaring ang kasaysayan ay hindi lang basta nakasulat sa mga aklat. Maaring ito ay nakaukit sa mga bato, sa enerhiya at sa mismong kaluluwa ng mundo. Ang vibrasyong ng kamalayan at pagpasok sa Agartha. Kung may pisikal na daan patungo sa Agartha, may mas mahirap hanaping daan, ang panloob na lagusan, sapagkat ayon sa mga sinaunang teksto at espiritual na guro, ang makakapasok lamang sa Agartha ay yaong may sapat na kamalayan. Hindi sapat ang mapa, kompas o teknolohiya. Kailangan ng panluod na pagbabagong vibrational. Ayon sa tradisyon ng Tibet at mga esoterikong aral, may mga frequency o antas ng kamalayan na kailangang abutin upang makita ang Agartha. Kapag umabot ka sa tamang vibrational state, tila nagbubukas ang portal pagitan ng mundo at ng sagradong kaharian sa ilalim nito. Ang mga tunog, geometrical symbols at meditation ay daan para i-tune ang iyong pagkatao sa enerhiya ng Agartha.
deep resonant frequency like 432 Hz blending with chimes and a faint heartbeat rhythm, slow build, trance-inducing soundscape. Kung ganito nga ang paraan upang marating ang Agartha, ang tanong ay hindi na lang nasaan ang daan, kundi handa ka na ba sa pagbabagong ng iyong sarili? Ang daan patungong Agartha ay tila isang pagsubok ng spirito na taing ang mga nilalang na may malinis na intensyon at mataas na frekwensya ang makakapasok. At sa ganitong pananaw, marahil ang Agartha ay hindi itinatago, kundi tayo ang hindi pa handang makita ito. Mga mensahe mula sa ilalim, babala o paanyaya. Habang patuloy ang pagsira ng sangkatauhan sa kalikasan, habang lumalalim ang pagkakawatak-watak, digmaan at kasinungalingan, may mga naniniwala na ang Agartha ay hindi na lamang nanunood. Ito'y nagpaparamdam. Mula sa mga kwento ng mga psychic, mystics at remote viewers, sinasabing may mga mensaheng telepathic na natatanggap. Mga panaginip na paulit-ulit, boses na nagsasabing maghanda na kayo. Pakiramdam na may mga matang nakatihin mula sa kailaliman. At hindi lang ito sa isang lugar, kundi sa iba't ibang dako ng mundo. May ilan pa ngang naniniwala na ang mga whistleblower sa militar ay tahimik nang ibinubunyag ang katotohanan. Mga dokumentong hindi pa inilalathala, mga base militar na tinayo hindi lang para sa depensa, kundi para bantayan ang mga pintuan. Ang tanong, ang mga mensaheng ito ba'y babala o paanyaya? Babala na tayo'y unti-unti nang nilalamon ng sarili nating gagawaan, o paanyaya na may natitirang pag-asa kung tayo'y magbabago? Ang Agartha, ayon sa mga matatandang karunungan, ay hindi lumalabas para sakupin, kundi upang tulungan kapag nakita nilang handa na tayo. Ang tunay na tanong, tayo ba'y naririnig nila o sila ang hindi pa nating marinig? Naniniwala ka ba sa mga taong nakarating na raw sa Agartha? Sino sila at ano ang kanilang kwento? May mga taong sinasabing nakapasok na raw sila. Hindi ito kathang isipan para sa kanila. Ito raw ay karanasan. Una, Admiral Richard Byrd, ang mandirigmang nakakita ng kapayapaan. Noong 1947, ayon sa kanyang secret flight log, pumasok daw siya sa isang mahiwagang lupain sa North Pole. May malalawak na lambak, di karaniwang mga nilalang, at isang mensahe mula sa Master of the Inner World. Pangalawa, Olaf Jansen, ang sailor na nabuhay mula sa ilalim. Sa librong The Smoky God noong 1908, ikinuwento ni Olaf Jansen, isang Norwegian sailor, na siya at ang kanyang amay nadala ng bagyo papasok sa Inner Earth sa North Pole. Doon daw sila nanirahan ng 2 taon kasama ang mga higanteng nilalang na mapapayapa at teknolohikal. Pangatlo, Corey Goode, ang whistleblower ng makabagong panahon. Isang dating military insider na sinasabing siya ay bahagi ng isang secret space program. Ayon sa kanya, may Inner Earth Councils na nagbabantay sa mga espiritual at teknolohikal na balanse ng mundo. May mga kuweba raw na may transparent domes, living crystals at mga sinaunang archives ng kasaysayan ng sangkatauhan. Pang-apat, mga matatandang mongke at gurong spiritual. Sa Himalayas, ilang mongke ang tahimik na nagsasabing ang Shambhala at Agartha ay hindi kathang isipan. Ito raw ay tahanan ng mga enlightened beings at tanging sa pamamagitan ng inner purity mo lang ito mahahanap. Iisa ang sinasabi ng lahat ng kwento. Hindi mo basta mapupuntahan ang Agartha gamit ang teknolohiya lang, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, kaalaman at pagbabago ng sarili.
Ang mga nakapasok daw ay hindi lang basta bumaba sa ilalim ng lupa, kundi bumaba rin sa kailaliman ng kanilang sariling kamalayan. Isipin mo, paano kung totoo nga ang Agartha? Hindi bilang alamat, hindi bilang conspiracy theory, kundi bilang isang aktwal na sibilisasyon sa ilalim ng ating mga paa. Magbabago ang kasaysayan. Ang buong naratibo ng ating kasaysayan, mula sa sinaunang tao hanggang modernong siyensya, maaaring baguhin, itama o basagin. Ang mga libro, teorya at paniniwala, posibleng kulang o mali. Revolusyon sa teknolohiya at enerhiya. Kung may access sila sa vril energy o etheric power, maaari tayong magkaroon ng libreng enerhiya, telepathic communication, healing beyond modern medicine. Ngunit, handa ba tayo sa ganitong uri ng kaalaman? Panibagong pananaw sa pananampalataya. Maapektuhan ang relihiyon, espiritualidad, at ang mismong tanong na, saan tayo talaga nagmula? Ang Agartha ay maaring tulay sa pagitan ng agham at pananampalataya, ng langit at lupa, ng tao at ng mas mataas na anyo ng kamalayan. Geopolitical shift at mga sekretong mababunyag. Kung may mga bansang alam na ang tungkol dito at tinatago ito, maaari ito magdulot ng kaguluhan, pag-aaklas at bagong pagbabahagi ng kapangyarihan. Hindi lang ito tungkol sa lupa, ito ay tungkol sa katotohanan. Kung totoo nga ang Agartha, hindi lang ito pagbabago ng mundo, ito ay pag-reset ng lahat ng alam natin. At sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon, baka nga, oras na para muling isulat ang ating kasaysayan. Ang mga sinyales na papalapit na ang pagpapakita ng Agartha. Sa bawat panibagong dekada, may mga kakaibang pangyayari na tila hindi maipaliwanag. Pero kung pagbubuuin mo, parang may pattern, parang may gustong ipahiwatig. Mysterious low-frequency sounds, the hum. Mula sa Canada hanggang Australia, maraming ulat ng hum, isang low-frequency sound na walang malinaw na pinanggagalingan. Sabi ng ilang eksperto, ito'y natural phenomenon. Pero para sa iba, ito raw ay tunog ng Agartha na unti-unting bumubukas. Bigla ang pagguho ng lupa, sinkholes. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga higanteng sinkholes na bigla ang lumilitaw. Guatemala, 2010. China, 2013, Chile, 2022. Hindi raw sapat ang paliwanag ng erosion. May ilan na naniniwala, ito ay daanang muling binubuksan. Northern Lights na may kakaibang kulay. May mga sightings na tila kakaiba. Kulay dilaw, ginto, minsan tila hugis sigil o simbolo. Remote viewers at energy healers ay naniniwala. Ito ay enerhiya mula sa loob ng mundo, bumabalot sa atmosphere para ipabatid ang presensya ng Agartha at ang awakening ng kamalayan ng tao. Habang dumarami ang mga krisis sa mundo, may lumalakas ring panawagan para sa inner healing, conscious living, planetary awareness. Ito ba'y natural na evolution? O may banayad na paggabay mula sa ilalim ng ating mundo? Hindi aksidente ang lahat ng ito. Parang may mensahe na unti-unting lumalapit. Kung handa na tayong makinig, baka mas malinaw natin itong maririnig. Ang mga posibleng pakikialam ng Agartha sa mga major events sa mundo. Kung Agartha nga ang tunay, at sila'y mas nauna, mas marunong, mas maalam, wala ba silang ginagawa habang nagkakagulo ang mundo? O baka naman may ginagawa sila pero hindi natin namamalayan. Bigla ang teknolohikal na pagsulong. Sa huling daang taon, mula sa kabayo at karwahe ay naging jet planes, internet, AI at quantum computing. Ang tanong ng ilan, galing ba talaga ito sa tao o may tahimik na tulong mula sa ilalim ng mundo? Pag-iwas sa World War III, ilang beses nang muntik sabog ang digmaan sa pandaigdigang antas. Ngunit sa huling sandali, laging may mysterious diplomatic miracle. Ang sabi ng ilang dating intelligence officers,
May mga puwersang hindi natin alam ang gumagalaw para hindi tuluyang masira ang mundo. Paglitaw ng mga whistleblowers, mga dating military, scientist at government insiders, biglang naglalabas ng impormasyon. Secret space programs, alien collaborations, underground civilizations. Sino ang nagbibigay lakas ng kaob sa kanila? At bakit sabay-sabay ang pagbubunyag? Enerhiyang hindi mula sa langit kundi sa ilalim. Habang pinipilit ng mundo ang solar at wind energy, may mga reports ng free energy devices na tila galing sa kakaibang pinanggagalingan. Ayon sa ilang dokumento, ito raw ay reverse-engineered mula sa Agarthan relics. Hindi natin tiyak kung Agartha nga ba ang nasa likod nito. Pero isang bagay ang malinaw. May puwersang nagtutulak sa mundo, palayo sa paggawasak, papunta sa pagbabagong kamalayan. At kung hindi ito galing sa langit, baka ito'y galing sa ilalim. Marami ang nagtatanong, kung may daan papasok sa Agartha, bakit walang nakakakita? Ang sagot, may mga bantay. At ang mga gatekeeper na sila ay hindi basta tao. Una, ang tinaguriang Shining Ones. Ayon sa mga lumang sulat at oral traditions, may mga nilalang na tinatawag na The Shining Ones o liwanag ng mundo. Nakasuot ng puting balabal, hindi tumatanda, nagsasalita ng kakaibang wika at nakakabasa ng isipan. Ang kanilang tungkulin? Bantayan ang mga daan. Pangalawa, ang mga tagapagtanggol ng bawat entrance. May mga ulat na bigla ang pagkaputol ng expeditions. Mysterious soldiers without national insignias. Disappearing paths at GPS malfunctions. Sinasabing may secret orders na nagbabantay sa mga sagradong lugar tulad ng Mount Shasta, Tibet at Arctic Poles. Ang kanilang misyon? Pigilan ang sinumang hindi pa handa. Pangatlo, ang mga espiritual na tagapangalaga. Sa ilang kultura, naniniwala silang ang mga bantay ay hindi lang pisikal, kundi espiritual. Mga monastic orders na tahimik lang nagmamasid. Mga shamans na sumasala ng enerhiya. Mga dream guardians na sumusubok sa kaluluwa. Bago ka makarating sa Agartha, dapat malinis ang iyong kalooban. Hindi lahat ng gusto ay makakapasok. Hindi lahat ng naghanap ay makakakita. Sapagkat ang Agartha ay hindi lang lokasyon, kundi leksyon. At ang mga bantay ay hindi nagsasara ng daan, kundi naghihintay ng mga karapat-dapat. Mga nawawalang tao, mga bakas patungo sa Agartha. Taon-taon, libu-libong tao ang nawawala sa buong mundo. Maraming paliwanag. Nawawalang hikers, aksidente sa bundok, voluntary disappearances. Ngunit may mga kaso na hindi basta-basta maipaliwanag. Una, mga nawalang malapit sa mga gateway sites, sa mga lugar na matagal nang inuugnay sa Agartha, gaya ng Mount Shasta sa California, Himalaya sa Tibet, Gobi Desert sa Mongolia. May mga nai-report na misteryosong pagkawala. Walang bakas, walang signal, at walang kahit anong iniwang palatandaan. Pangalawa, ang kaso ng Pauline Picard noong 1922. Isang batang babae sa France ang nawala at natagpuan sa ibang regiyon. Malinis, maayos, ngunit tila hindi na siya ang dati. Hindi na siya nagsasalita, parang may ibang alaala, at tila may mata na nakatingin sa kanya kahit saan siya magpunta. Maraming naniniwala, napunta siya sa ibang dimensyon o sa ilalim ng mundo. Pangatlo, mga testimonya mula sa mga hikers at shamans. Sila ay nagwika na bigla na lang nawala ang landas. Parang may humila sa akin pero hindi ko nakita. May nakita akong tilaw sa ilalim ng lupa. Parang may tinig na tumatawag. Madalas ang ganitong kwento ay pinagtatawanan. Pero bakit pare-pareho ang detalye? Marahil
hindi lahat ng pagkawala ay trahedya. Marahil may mga piniling manatili o kaya naman ay may mga tinawag. Ang Agartha Code, mga mensahe na iniwan sa kasaysayan? Kung ang Agartha ay isang lihim na mundo, posible bang may mga palatandaan na matagal nang iniiwan sa kasaysayan? Mga simbolo, mga patterns, mga kwento na paulit-ulit sa iba't ibang kultura na tila may coded message na dapat nating tuklasin? Una, ang mysterious symbol of the inner sun. Sa iba't ibang sinaunang ukit mula sa Egypt, Tibet, Mayan temples, makikitang iisang pattern, isang bilog na may sinag sa gitna, palibot nito'y mga nakaparang crust ng earth. Iba ang tawag sa iba't ibang kultura pero pareho ang hitsura. Ngunit ang tanong, ito ba'y representasyon ng inner sun ng Agartha? Pangalawa, mga mythical guardians na paulit-ulit sa mga epiko. Sa Mahabharata ng India, may mga nilalang mula sa ilalim ng lupa na may matinding kapangyarihan. Sa mga North myth, ang tinatawag na dwarves ay mga nilalang mula sa kailaliman, bihasa sa paggawa ng mahiwagang armas. Sa Pilipinas, may mga kwento ng mga engkanto at mga nilalang sa ilalim ng bundok na may kakaibang teknolohiya. Lahat sila may iisang tema, tagapangalaga ng kaalaman at ng daanan, at minsan gusto kanilang isama sa kanilang daigdig. Alam mo ba na ang mga sinaunang bundok bilang mga gateways ng Agartha? Sa buong mundo, ang mga bundok ay laging may misteryo, hindi lang bilang mga tirahan ng Diyos o Espiritu, kundi bilang mga daan patungo sa ilalim, sa isang mundong hindi natin lubos na kilala. Sa kasaysayan, may ilang bundok na paulit-ulit na nababanggit na posibleng daanan papasok sa Agartha. Halimbawa, una, Mount Shasta, California, USA. Ayon sa mga alamat, sa ilalim ng Mount Shasta, naroroon ang isang lungsod na tinatawag na Telos, tirahan ng mga Lemurian beings na nagtago matapos ang pagbagsak ng kanilang sibilisasyon. May mga sinasabing mga tunnel systems, glowing crystals, at mga encounter ng ilang hikers sa kakaibang liwanag at presensya. Pangalawa, Bundok Kailas sa Tibet. Ayon sa kanilang paniniwala, ang Kailas ay hindi lamang sagradong lugar, ito rin ay ang cosmic axis o center of the world. Marami ang nagsasabing sa ilalim nito may portal papuntang Shambhala na bahagi raw ng Agartha system. Pangatlo, Arayat at Banahaw, mga bundok sa Pilipinas. Sa ating sariling bayan, may mga alamat tungkol sa Bundok Arayat, tirahan ng Sinukuan, isang makapangyarihang nilalang, Bundok Banahaw, isang espiritual na bundok na dinadayuhan ng mga naghahanap ng kaliwanagan. May ilang paranormal investigators ang nagsabing may enerhiya sa mga lugar na ito na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang tanong, ang mga bundok ba ay basta na lamang mga lupaing nakatayo at ginawa ng langit? O sila ba'y mga bantay, mga tagapagtago ng daan papasok sa isang daigdig na matagal nang inililihim? Sa paglipas ng panahon, tila unti-unting nalimutan ang Agartha o baka naman sinasadyang ipalimot. Mula sa mga sinaunang teksto na tinanggal sa kasaysayan hanggang sa mga pag-aaral na tinigil at mga siyentipikong bigla na lamang nawala o tumahimik. Una, mga aklat na hindi na muling naimprenta. May mga manuskrito mula pa noong Middle Ages na nagsasalaysay tungkol sa inner kingdoms. Subalit, karamihan sa mga ito biglang na-archive ng mahigpit, ipinagbawal sa publiko, at ang iba'y tuluyang nawala na lang. May mga naniniwala na ito raw ay bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap na burahin ang ebidensya. Pangalawa, mga siyentipikong pinatahimik ba? Mula kay Nikola Tesla na nagbanggit tungkol sa enerhiya mula sa loob ng mundo hanggang sa ilang geologists na nagsabing may kakaibang aktibidad sa ilalim ng crust,
Marami sa kanila nawalan ng pondo, nawalan ng access o kaya'y tinanggal sa kanilang posisyon. Ang tanong ng ilan, bakit? Ano ang ayaw nilang matuklasan ng mga ito? Pangatlo, media blackout at misinformation. Ang mga dokumentaryo tungkol sa Hollow Earth ay madalas tinuturing na sci-fi o kathang-isip lamang. Ngunit kung ito'y walang batayan, bakit masigasig ang ilang organisasyon na pigilan ang diskusyon? Sa digital age, ang katotohanan ay pwedeng itago hindi sa dilim, kundi sa sobrang ingay. Ang totoo'y nilulunod ng katawa-tawang teorya upang hindi natin makita ang mga posibleng butil ng katotohanan. Maaaring hindi aksidente ang lahat ng ito. Maaring may mga puwersa na hindi natin nakikita na gumagalaw para ang Agartha ay manatiling isang alamat at hindi maihayag na isang katotohanan. Ang mga kasalukuyan, sinaunang DNA ng tao. Habang mas lumalalim ang agham sa larangan ng genetics, may mga natuklasan na tila hindi akma sa kasaysayan natin. May mga tao sa modernong panahon na taglay ang DNA markers na wala sa kahit anong kilalang populasyon o lahi sa ibabaw ng mundo. Bakit may mga genetic strand na hindi tumutugma sa kahit anong kilalang pinagmulan? Una, ang tinaguriang bloodline ng mga tagaloob. Sa ilang bahagi ng mundo, lalo na sa Central Asia, Andes at ilang bahagi ng Tibet, may mga komunidad na mas mataas kaysa karaniwan, mas matalino base sa ilang IQ studies, at may misteryosong immunity sa ilang sakit. Ayon sa ilang ancient belief systems, sila raw ay mga anapo ng Agartha. Pangalawa, ang Rh negative blood type. May haka-haka na ang mga may Rh negative blood type ay may maaring galing sa isang hindi kilalang pinag-ugatan ng sangkatauhan. Saan ito nanggaling? Bakit kakaiba ang tugon nito sa ilang bakuna at medisina? Bakit mataas ang konsentrasyon nito sa ilang isolated regions? May ilang naniniwala, ito raw ay trace remnants ng isang lahing hindi mula sa ibabaw. Pangatlo, anunsyo ng mga scientists at pagkatahimik pagkatapos. Noong 2019, isang grupo ng geneticists ang nakahanap ng ghost population, isang sinaunang lahi na tila hindi nagmula sa Africa o Asia. Ngulit matapos ang maikling anunsyo, bigla silang tumigil. Wala nang sumunod na ulat. Ano ang nakita nila? Ang bakas ng Agartha ay maaaring hindi nakatago sa mga kuwebas, kundi mas loob mismo ng ating katawan. Ang mga paghintong ekspedisyon sa ilalim ng lupa. Sa paglipas ng panahon, ilang ekspedisyon na ang sinimulan upang tuklasin ang kailaliman ng mundo. Ngulit karamihan sa mga ito, hindi kailanmang natapos. May ilang nakapasok, may ilang hindi na nabalik, at may ilan biglang pinatigil sa utos ng mga nasa itaas. Halimbawa, una, mysterious caving mission sa Amazon. Isang pangkat ng mga siyentipiko at speleologists ang bumaba sa isang kuweba sa Brazil na may koneksyon raw sa isang underground tunnel system. Ayon sa unang report, nakakita sila ng kakaibang fossil. May tunog na tila may kumakanta sa ilalim. May kakaibang init sa ilalim kahit walang lava. Pagkalipas ng 2 araw, biglang pinahinto ang misyon. Lahat ng dokumento classified. Pangalawa, ang tinaguriang Project Mole ng isang bansang Asyano. Ayon sa isang whistleblower, may ginawang project ang ilang military scientists na layuning mag-drill tapungo sa underground anomaly sa ilalim ng disyerto sa Central Asia. Matapos ang ilang kilometro, tumigil ang makina, may narinig silang parang pulse at na-detect ang biglaang electromagnetic interference. Ang resulta? Project terminated. No explanation. Pangatlo, ang nawawalang ekspedisyon sa Mount Archer, Australia. May ulat mula 1980s na ng isang small research group na umakyat sa Mount Archer, dala ang balita ng isang gate sa ilalim. 8 silang pumasok, 2 lang ang bumalik. Hindi nagsalita ang 2 at hanggang ngayon, ayaw na nilang pag-usapan ang nangyari. Ang tanong,
Bakit pinatitigil ang mga ekspedisyong ito? Ano ang kanilang natutuklasan sa kailaliman na tila ayaw malaman ng publiko at pinaalam na? Ang mga bawal na lugar na hindi mo pwedeng lapitan. Sa ibabaw ng daigdig, may mga lugar na bawal pasukin kahit pa ito'y tila walang ising o kagubatan lang. Ngunit ang tanong ay, bakit? Ano ang dahilan sa likod ng matinding pagbabantay sa mga lugar na ito? Una, Antarctica, ang katahimikan sa kanilang gitna. Bagamat napalawak ang Antarctica, may mga bahagi nito na may no-fly zone kahit walang active base. May mga satellite images na binablur. May mga nagbalik na explorers na pinatahimik. Sabi ng ilan, ito raw ang lugar kung saan nakatago ang isang pasukan patungong Inner Earth. Pangalawa, Area 122 sa Amazon. Wala ito sa mapa. May report ng isang maliit na sektor sa gitna ng Amazon rainforest na hindi kasama sa satellite imagery, para bang sinadyang alisin. May mga drone explorers na nagtangkang pumasok. Nawawala ang signal, nagkakaroon ng static sa GPS, at ang footage nakalock o nabubura. May nagsasabing may access tunnel daw sa ilalim nito, papuntang Agartha. Pangatlo, Tibetan Mountains, mga monkey na bantay ng gate. Ayon sa ilang manlalakbay at monks mismo, may mga kuweba sa ilalim ng Himalayas na bawal puntahan kahit ng mga lokal. Pinoprotektahan ng mga monkey na hindi nagsasalita. Sinasabing ito ay sacred gates ng Shambhala at ang sinumang pumasok ng walang pahintulot ay hindi na lumabas. Ang tanong ay hindi na kung bakit hindi pinayagan ang paglapit, kundi ano ang tinatago nila, at kung wala raw dapat ikatakot, bakit kailangan hadlangan ang sinumang nagnanais makalapit? Alam mo ba ang mga nawawalang tao na posibleng nakatawid na sa Agartha? Sa kasaysayan may mga tao, ekspedisyon at mga grupo na bigla na lamang naglaho sa mga lugar kung saan pinaniniwala ang may daan patungong Agartha. Mga insidenteng walang paliwanag o kung meron man, tila sadyang inilihim. Una, Dr. Neil Arms, ang geophysicist na nawala sa Antarctica. Noong 1994, iniulat na si Dr. Neil Arms na isang kilalang geophysicist ay naglunsad ng ekspedisyon sa isang off-limit zone ng Antarctica. Nakita ang kanyang last signal malapit sa isang glacial cavern, biglang nawala ang komunikasyon, walang katawan, walang bakas. Ang report, natural accident. Ngunit na walang ebidensyang magpapatunay. Pangalawa, Charles McKenna, ang adventurer na nasa Amazon. Noong 2007, sinubukang galugarin ni McKenna ang Area 122 sa Amazon gamit ang drone at maliit na team. Nakapagpadala ng ilang footage, misty jungle, ancient ruins at tunnel-like caves. Pagsapit ng ikatlong araw, wala nang balita. Ang sumunod, pinapabawalan ng sinumang magsagawa ng rescue. Ano ang nakita niya bago siya nawala? At mga misteryosong nawawala sa Himalayas? Ayon sa mga lokal sa Tibet, taong-taon may banyaga na umaakyat ng bundok, nagtatanong tungkol sa Shambhala, at hindi na muling nakita. May mga monkey na sabing, kapag ang puso mo ay dalisay, ang daan ay magbubukas, ngunit hindi ka na makakabalik. Saan napunta ang mga taong ito? Aksidente ba talaga? O nakatasok sila sa isang daigdig na hindi dapat mapasukan ng kahit sino? At kung sila'y nakatawid, buhay pa kaya sila? O baka kasama na sila ngayon sa mga nilalang ng Agartha? Sa mahabang kasaysayan ng sangkatauhan, may mga sinaunang aklat at kasulatan na nagsasalaysay ng kakaibang daigdig sa ilalim ng mundo. Hindi katang-isip, hindi alamat lamang, kundi detalyadong paglalarawan ng mga pintuan, nilalang at sibilisasyon sa kailaliman. Una, The Book of Enoch, isang sinaunang tekstong Hebreo na matagal nang tinanggal sa Biblia. Binabanggit ang 7 mountains of the earth at mga nilalang sa ilalim ng lupa.
may mga watchers na bumaba mula sa langit at itinapon sa ilalim sa Deep Earth Prison. Isa ito sa pinakaunang aklat na nagbigay ng idea sa multi-layered world beneath us. Pangalawa, The Voyage to Plutonia by Vladimir Obruchev, 1915. Isang nobela, ngunit ayon sa mga kritiko sa Russia, batay ito sa tunay na teorya ng Hollow Earth. Isinalarawan ang isang ekspedisyon sa ilalim ng crust ng Earth, nakakita ng mga sinaunang hayop, lush landscapes at advanced beings. Inihalin tulad dito sa scientific fiction, pero ang mga lokasyon ay tumutugma sa actual geological anomalies. Pangatlo, The Smoky God by Willis George Emerson, 1908. Kwento raw ito ng isang ama at anak na naligaw sa North Pole at nakapasok sa loob ng Earth. Nakilala nila ang mga matataas na nilalang, may advanced na siyensya at isang inner sun. Sinasabing true account ito ng Norwegian sailor na si Olaf Jansen. We were being drawn into the great opening. Olaf Jansen. Pang-apat, Mahabharata at Ramayana. Mga banal na aklat ng India na tumutukoy sa mga nakaabang na lungsod sa ilalim ng lupa tulad ng Patala. May mga kwento ng asura at mga teknolohiyang lumilipad. Detalyadong tala tungkol sa dimensyonal na daan papunta sa mga worlds below. Bakit ang mga aklat na ito'y itinago, isinantabi o tinawag na katang-isip? Dahil ba sa takot? Dahil ba sa kapangyarihan ng mga kaalaman sa loob nito? O baka naman dahil may mga sikreto tayong hindi pa dapat malaman? Halimbawa, ang koneksyon ng Agartha sa nawawalang Atlantis. Sa bawat sulok ng mundo, may kwento tungkol sa isang napakaunlad na sibilisasyong bigla na lang naglaho, ang Atlantis. Ngunit, paano kung hindi talaga ito lumubog? Paano kung ang tunay na lokasyon ng Atlantis ay nasa ilalim ng mundo? Una, ang mga pahiwatig ni Plato. Noong 360 BCE, isinulat ni Plato ang kwento ng Atlantis, isang imperyo. Mas advanced sa teknolohiya kaysa sa iba. Nakipagdigma sa mga sinaunang bansa at bigla na lang naglaho sa isang araw at gabi ng lindol at baha. Ngunit may ilan sa sinulat niya ang tila nagpapahiwatig ng isang underground retreat ng ilan sa mga taga-Atlantis. Atlantis sank beneath the waves, or so they say. Pangalawa, ang mga nakaligtas sa Atlantis. May mga alamat sa Africa, South America at India na nagsasabing may nakaligtas sa paglubog ng Atlantis. Hindi raw sila nagtago sa ibang bahagi ng dagat. Sa halip, pumasok sila sa ilalim ng lupa at nagtayo ng bagong kaharian. At kung pagbabatayan ang mga guhit sa sinaunang templo ng Angkor Wat at Machu Picchu, may mga larawang nagtutugma sa mga nilalang ng Agartha. Agartha, ang kahalintulad ng Atlantis. May mga esoterikong aral sa Tibet at India na nagsasabing ang Agartha ay hindi lamang isang kaharian. Ito raw ay isang tagapagmana ng nawawalang kabihasnan. May mga kristal, enerhiya at mga teknolohiyang matagal nang ginamit sa Atlantis. Ang mga blueprints ng mga pyramid, vortex tunnels at zero-point energy ay sinasabing namana ng Agartha mula sa Atlantis. Maaring lumubog nga ang Atlantis, ngunit ang mga nakaligtas, bumaba, hindi lumubog. At hanggang ngayon, buhay pa sila, tahimik, nakatago, sa isang mundong tinatago sa atin. Ang mga lumilitaw na portal sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ang Agartha ay isang lihim na mundo sa ating mga paa, naanda ng mga lagusan, at paano ito naaabot? Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga inireport na lumilitaw na portal, misteryosong pinto, puwang o doorway na tila nagbubukas at nagsasara ng walang paliwanag. Roraima, Venezuela. Isa sa pinaka-hindi paganap na na-e-explore na bundok ng South America. May mga ulat ng hanging floating rocks at strange lights. Sinasabing may lugar doon na kapag tinapak mo,
ay nawawala ang signal ng lahat ng device. Ilang adventurers ang hindi na nakabalik. Dahilan ng mga earthquakes o sinadyang buksan. May mga haka-haka na ang ilang malalakas na lindol sa kasaysayan ay hindi natural kundi resulta ng pagsubok na buksan muli ang mga sinaunang portal. Halimbawa, 2011 Japan earthquake naglabas ng undersea anomalies. 1970 Peru earthquake nagbukas ng malaking bitak sa Andean Range. Mga tunnels sa ilalim ng Vatican at Mesopotamia. May mga classified files at reports mula sa mga archaeologist na may mga tunnel na hindi ipinalalabas sa publiko. Hindi ito ordinaryong daanan. May high magnetic anomalies. Tila may enerhiyang lumalaban sa paglapit ng tao. Ano-ano ang mga portal na ito? Bakit lumilitaw sa mga sagradong lugar? At bakit tila pilit itong iniiwas sa kaalaman ng publiko? Kung ito nga ang daan patungo sa Agartha, ilang beses na ba itong nabuksan? At sino ang nakapasok? Paano kung may mga taong nakapasok na nga sa Agartha at nakalabas muli? Ngunit pagbalik nila sa ibabaw ng mundo, hindi na sila katulad ng dati. Tahimik, malalim ang iniisip. Parang laging may itinatago. Parang may alam silang hindi natin alam. Ang kwento ni James, nasa military mission sa Antarctica. Isang dating sundalo sa US Navy ang nagkwento. Tawagin na lang nating James. Ipinadala raw sila sa isang classified operation malapit sa South Pole. Nakakita raw sila ng ilaw sa ilalim ng yelo. Sa loob ng ilang minuto, parang may puwersang humigop sa kanilang team. Pagbalik niya, hindi raw siya makatulog ng ilang linggo. Hindi ko pwedeng ikwento lahat, ani niya. Pero bago siya tumigil na sabi niya na, "What's under there is not from here. But it's also not alien. It's ancient. It's intelligent. And it knows us." Isang misyonary sa Tibet na naglaho ng 2 taon. Isang pari na naglalakbay sa Tibet ang sinabi. Na-stranded sa isang remote monastery. Sa isang ritual, dinala raw siya sa isang lihim na lugar. Doon niya nakita ang lungsod ng liwanag sa ilalim ng lupa. Pagbalik niya sa Roma, ibang-iba na raw siya. Mas tahimik, palaging nakatingin sa malayo. Nagsusulat ng mga journal na hindi niya pinapabasa kahit kanino. At minsan, narinig siyang nagsabing, "There is a place where the soul breathes freely, and the world above feels like a shadow." Mga saksi sa Pilipinas. May mga ulat rin mula sa Mindanao, Ifugao at Batanes, kung saan may mga taong biglang naglalakad palayo sa kabihasnan, nakitang pumasok sa kuweba at hindi na bumalik sa maraming buwan. Pagbalik, tahimik na. Hindi na nagsasalita gaya ng dati. Ang mga mata nila, parang laging may alam. Sila ba'y nasiraan ng bait? O nakita lang nila ang isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng marami? Hindi na sila bumalik bilang sila, kundi bilang mga saksi ng isang mundong hindi natin nauunawaan. Bakit itinago ng mga may kapangyarihan ang katotohanang ukol sa Agartha? Kung ang Agartha ay isang alamat lamang, bakit ito pilit itinatago? At kung ito'y totoo, sino ang may interes na hindi ito malaman ng sangkatauman, mga lihim na organisasyon at mga nagtatago ng aklat? Sa Vatican Archives, may mga ulat na nagsasabing may lumang dokumento mula pa noong panahon ni Ptolemy na naglalarawan ng Inner Earth Kingdom. May mga mapa na may mga label gaya ng Terra Interioris, Civitas Dei Subterra. Bakit hindi ito sinasa publiko? Simple lang ang dahilan. Kapangyarihan, government cover-up at black budget projects. May mga insider report na ang ilang bansa ay may Deep Earth Observation Division. Sinasabing may mga pag-aaral sa pagpasok ng tao sa subsurface tunnels.
Pero ang lahat ng ito, classified. Bakit hindi pinapakita sa mundo ang mga video, larawan at scientific data? Dahil kung totoo ang Agartha, magkakagulo ang sistemang umiiral ngayon. Koneksyon sa DNA at katauhan ng tao. May teorya na ang Agartha ay hindi lang lugar, kundi bahagi ng ating pinagmulan. Kung lumabas ang katotohanan ito, na ang tao ay hindi lang nilikha sa ibabaw ng mundo, kundi may inner self na literal at metaphysical, babagsak ang kasalukuyang worldview at mawawala ang kontrol ng mga nasa taas. Aninya, bakit nila ito itinago? Para mapanatili ang relihiyon at politika ng ilalim ng kanilang kontrol, para hindi magising ang sangkatauhan sa mas mataas na karunungan. Dahil sa takot, kapag nalaman ng tao ang buong katotohanan, hindi na siya matatakot, at kapag wala ng takot, wala na ring kontrol. Ang Agartha ay hindi lang misteryo, ito ay banta sa kasinungalingang pinanghahawakan ng mga may kapangyarihan. At ang tanong ngayon, handa ka bang malaman ang buong katotohanan? Bakit tila iisa ang tema ng mga simbolo sa iba't ibang kultura sa mundo? Mula sa Tibet hanggang Andes, mula sa sinaunang India hanggang Europe. Lahat sila ay tila may alam na hindi alam ng karamihan. Number 1. Ang simbolo ng Inner Earth Entrance. Madalas itong makita sa mga pyramid engraving, mosaics sa lumang basilika, at mga stone tablets sa Mesopotamia. Anyong spiral o kaya ay dalawang pabilog na tunnel na nagtatagpo sa gitna. Sinasabing ito raw ang mapa ng pasukan sa Agartha. Number 2. Mga dragon at naga, tagapagbantay ng Agartha. Sa halos lahat ng kultura, may nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa. May karunungang sinauna at kadalasang nasa pagitan ng tao at mga Diyos, tulad ng Naga sa India at Tibet, Quetzalcoatl sa Mesoamerica, at Leviathan sa Biblia. Iisang arketipo, ang tagapagbantay ng inner world. Number 3. Black Sun at Inner Earth Geometry. Ang Black Sun o Schwarzsonne ay simbolo na lumitaw sa Nasi esotericism, Tibetan tangkas, at Egyptian sun temples. Kahit magkaibang lugar, iisa ang disenyo. A solar wheel turning inward, isang pahiwatig na ang tunay na liwanag ay nasa loob. Sa ilang lumang mapa tulad ng Mercator at Boisseau, may mga markings sa North Pole at Antarctica na tila may buhana. Iba ang pagkakaguhit sa sentro ng Earth, parang may mga pasilyo o tunnel papasok. Isang historya ng sinabing, hindi ito error sa mapa. Ito ay kaalaman na ngayon ay isinantabi. Sa bawat sulok ng mundo, may palatandaan, may mensahe, may pagpapahiwatig na sa ilalim ng ating mga paa, may mas malalim pang katotohanan. Mga paglalakbay na halos nakarating sa Agartha, may mga pangalan na binanggit sa kasaysayan, hindi dahil sa kanilang yaman, hindi dahil sa kanilang kapangyarihan, kundi dahil sa kanilang lakas ng loob at mga natuklasan na hindi nila lubos maipaliwanag. Ito ang mga explorer na halos nakarating sa Agartha pero pinili ang katahimikan. May isang tanong na bumabagabag sa maraming siyentipiko at esoteriko. Paano kung may masalimuhat at sinaunang daan sa ilalim ng ating mga paa? Hindi lang isang tunnel, kundi isang buong network, isang subterranean highway system na ikinokonekta ang bawat kontinente. Number 1. Ang Derinkuyu Underground City, Turkey. Mahigit 18 palatag sa ilalim ng lupa. Kayang tumunggap ng 20,000 tao. May mga airshaft, kanal, at simbahan. Walang nakakaalam kung sino ang tunay na nagdayo nito. Sinasabi ng mga lokal na ito raw ay isa lamang sa maraming gateways. Number 2. Ang lihim ng Grand Canyon, Amerika. Isang ekspedisyon noong 1909 ng Smithsonian ang diyumang nakakita ng tunnel. May mga hieroglyph, Egyptian statues, at mga kwarto na tila para sa mga hari. Pero ang report ay biglang nawala sa official record. May tinatakpan ba ang mga institusyon? Number 3. Ang Cueva de los Tayos, Ecuador. Ibinahagi ni Eric Van Daniken ang kwento. May tunnel
na daan-daang kilometro ang haba. May mga metal plate na may sulat mula sa hindi kilalang lahi. May mga ginintong libro na hindi nabubura. Nakaabot doon si Neil Armstrong. Yung astronaut na. Pero nanahimik matapos ang pagbisita. Number 4. Ang tunnel sa ilalim ng Tibet, Peru at Amazon. Ang ilang monks at shamans ay nagsasabing, ang mga sagradong bundok ay may pasukan sa daigdig ng liwanag. Ang mga tunneling pattern ay pareho sa magkabilang danig ng mundo. Kung totoo ang mga tunnel na ito, sino ang nagtayo? Saan ito patungo? At sino ang nasa dulo nito? Ang mga lahi na naninirahan sa Agartha, mahinahon. Parang paanyaya sa isang napakalalim na lihim. Kung may mga tunnel, kung may lungsod sa kailalimang ng mundo, natural lamang na itanong, sino ang naninirahan doon? Hindi ito katang-isipan. Hindi ito kwento ng pananakot. Ito ay mga testimonyo mula sa mga explorer, mystic, at dokumento na pinilit itago. Number 1. Ang lahi ng Luminarian. Mga nilalang na tila tao ngunit mas matangkad, mas payapa at mas matalino. May kakayanang umano magtelepathy at magpagaling ng mga sakit. Sinasabing sila ang tagapangalaga ng Earth's balance. They are the inner stewards of Gaia, wika ng isang Tibetan Lama. Number 2. Ang Shining Ones o Naga, India, Tibet mythology. Sinasabing reptilian-looking beings pero hindi masama. Bantay ng sinaunang karunungan. May mga templo sa ilalim ng lupa lalo na sa India at Tibet. May mga kwento ng mga siddhas, mga taong bumaba sa ilalim upang mag-aral at bumalik na may kaalaman na higit pa sa agham. Number 3. The Vrilya, mula sa librong The Coming Race. May access sa energy na tinatawag na Vril, highly advanced civilization. Kayang kontrolin ang gravity, enerhiya at isipan ng tao. Bagamat fiction ito sa una, marami ang naniniwala na ang libro ay coded truth. Number 4. Ang puting lahi ng Inner Earth, ayon kay Admiral Byrd. Sa kanyang secret journal, sinabi niya, nakakita ako ng mga tao na may kulay gatas ang balat, mahaba ang buhok at mata na tila may liwanag. Sila ay mabait, tahimik, at tila may malalim na pangkaunawa sa kalikasan ng sansinukob. Hindi natanong kung sino sila, kundi bakit hindi sila nagpapakita sa atin. Baka hindi tayo handa. Baka pinuprotektahan nila ang sarili. Tayong lahat. Ang tunay na dahilan kung bakit itinago ang Agartha sa publiko. Hindi ba nakakapagtaka? Dami ng ebidensya, dokumento, salaysay, mapa, ekspedisyon at testimonyo mula sa mga taong hindi magkakakilala. Pero ang salitang Agartha ay nananatiling myth lamang sa mata ng mundo. Bakit? Ang pagkontrol ng impormasyon. Maraming black budget operations ang tumutok sa Inner Earth exploration. Ang mga findings ay classified. Mga ahensya tulad ng CIA, KGB at Nazi occult divisions ay may sari-sariling report, lahat nakasil. Tanong, bakit itatago ang isang bagay kung ito'y kathang-isipan lang? Number 2. Agartha equals energy, technology at kalayaan. Sa mga ancient text at testimonial, may pahiwatig na may advanced zero-point energy sa Agartha. Kayang gamutin ang mga sakit na wala pang lunas sa ibabaw. Teknolohiyang hindi kailangang bayaran. Malayang enerhiya. At dito nagiging malinaw. Ang tunay na dahilan ay hindi relihiyon, hindi takot, kundi kontrol. Kung malaman ng tao na may ibang mundo na walang pera, walang digmaan at walang gutom, gugustuhin pa ba nilang manatili sa sistemang ito? Paglalantag ng katotohanan ay pagkagising ng marami. Ayon sa mga mystic, kung maibubunyag ang Agartha, ang epekto nito ay muling pagkakaisa ng mga lahi, pagbabalik sa natural na kaalaman, at tuluyang pagbagsak ng mga sistemang mapang-api. Kaya't ginagawa ang lahat para ito'y manahimik. Hindi nila itinago ang Agartha dahil ito'y kasinungalingan, kundi dahil ito'y totoo. At ang katotohanan ay may kapangyarihang baguhin ang buong mundo. Ang Agartha at ang koneksyon nito sa mga UFO at alien disclosure. Sa loob ng maraming dekada, ang salitang UFO ay pinagtatawanan, tinatago at pinagtatakpan.
Pero nitong mga huling taon, unti-unti na itong inilalantad. Naglabas na ng official videos ang US Department of Defense. May mga hearing na sa Kongreso tungkol sa mga non-human biologics. Tanong, ano ang koneksyon ng mga ito sa Agartha? Number 1, ang paglipad mula sa ilalim ng lupa. May mga pilotong nagsabing, ang mga hindi kilalang sasakyang panghimpapawid ay hindi nagmumula sa kalawakan, kundi sa dagat, sa bundok o sa mga butas ng lupa. USOs, Unidentified Submerged Objects. Mas mabilis kaysa sa kahit anong jet, nawawala sa karagatan at hindi nag-iiwan ng signal. Maraming sightings malapit sa poles at remote regions, kung saan sinasabing may entrada papuntang Agartha. Number 2, Advanced Consciousness Technology. Sinasabing ang mga nilalang mula sa Agartha ay nakakagamit ng telepathy, nakakagalaw ng sasakyan gamit ang isip, at may kakayahang hindi lang technological, kundi espiritual na mas mataas. Kaya kapag may UFO crash na napapabalita, may haka-haka na hindi ito galing sa ibang planeta, kundi mula sa ilalim ng Earth mismo. Number 3, testimonya ni Admiral Byrd, Mulat na Mata. Sa kanyang sikretong journal, ang mga lumapit sa akin ay tila may sasakyang walang propeller. Sila ay mababait ngulit nagbabawal. Sinabi nila na ang mundo sa ibabaw ay nasa panganib. Sino sila? Saan sila galing? At bakit tila gusto nilang tayong bigyang babala? Baka ang tinatawag nating aliens ay hindi galing sa langit, kundi sa ilalim ng ating mga paa. Ang mga babala at mensahe ng mga nilalang mula sa Agartha. Kung totoo ang Agartha, kung totoo ang mga nilalang na naroroon, ano ang gusto nilang sabihin sa atin? Sa mga lumang tala, testimonya at esoterikong aklat, may ilang ulat ng mga mensahe hindi para sirain ang mundo, kundi para babalaan tayo. Number 1, babala, ang digmaang hindi na makikita ng mata. Ang mensahe mula sa isang nilalang na tinawag na The Master of Inner Light, ayon kay Admiral Byrd, nasa bingi ka na. Ang iyong siyensya ay umabot na sa puntong hindi na kayang kontrolin ng iyong kalooban. Kayo ay lumilika ng mga bagay na hindi nyo nauunawaan. Ito raw ay patungkol sa nuclear weapons, pagputol ng ugnayan sa kalikasan, at paglimot sa panloob na liwanag ng sangkatauhan. Number 2, mensahe ng pagbabago. Ayon sa mga contactees, ang mga nilalang mula sa Agartha ay hindi relihiyoso, kundi espiritual. Naniniwala sila sa enerhiya ng intensyon, liwanag at pagkakaisa. Hindi sila makikialam maliban na lang kung tuluyan na tayong mapapahamak. Pinpoint. Kung ang sangkatauhan ay matutong makinig sa kanyang puso, maririnig niya ang tinig ng loob ng mundo. Number 3, bakit hindi pa sila lumalantad? Ang sagot raw ay malinaw. Kapag ang mundo ay handa na, kami ay lilitaw. Ang kanilang mundo ay may frequency na hindi mararating ng mga taong puno ng takot, galit at kasakiman. Dahil ang Agartha ay hindi basta lugar, ito ay estado ng kamalayan. Baka ang kusi para makita ang Agartha ay hindi sa paghuhukay pababa, kundi sa pag-angat ng ating kalooban. Mga taong nawala at hindi na muling nakita, posible bang nahulog sa Agartha? Sa kasaysayan ng mundo, may mga taong basta na lang naglaho. Walang bakas, walang katawan, walang senyales ng krimen. Hanggang ngayon, misteryo pa rin. Pero may isang pattern. Marami sa kanila ay huling nakita malapit sa bundok, kuweba, disyerto o yelo. Mga lugar na matagal nang kinagbibintangang may entrada papuntang isang lihim na mundo, Agartha. Ang mysterious disappearance ni Caspar Hauser, Germany, 1800s. May batang lalaki na lumitaw na parang walang pinanggalingan. Hindi marunong magsalita, ngunit mukhang edukado. Pagkatapos ng ilang taon, pinatay siya.
Ang kanyang huling sulat ay nagsasabing, "Ako ay mula sa isang mundo sa ilalim ng lupa." Haka-haka ng ilan. Siya raw ay taga-Agartha, pinakawalan o tumakas, at sinilensyo bago pa man niya masabi ang totoo. Sa bayang tanong ng buong mundo, saan sila napunta? May nangyayari bang seleksyon? May mga tinatawag ba ng Agartha? Hindi lahat ng paglawala ay dahil sa aksidente. Ang iba, baka piniling hindi bumalik. Kung totoo ang Agartha, kung may portal papunta sa mundo sa ilalim ng lupa, bakit walang nakakaalam nito sa publiko? Ang sagot ay mas nakakagulat kaysa sa iniisip mo. Ayon sa mga whistleblowers at conspiracy researchers, may mga puwersas na gumagalaw para pigilan ang katotohanan nito. Simbolo at code ng Agartha sa mga lumang sibilisasyon. Maaaring hindi natin agad napapansin, pero ang mga sinaunang sibilisasyon ay tila nag-iiwan ng mga mensahe, mga simbolo, mga palatandaan, mga lihim na palihim na ipinasa sa loob ng libu-libong taon. At lahat sila tumuturo sa iisang misteryo, ang Agartha. Ang huling mensahe ng Agartha, ang liwanag sa ilalim ng lupa. Sa loob ng bawat mga yugto, nasukat na natin ang misteryo ng mundo sa ilalim ng ating mundo. Mula sa mga alamat ng sinaunang kabihasnan hanggang sa mga modernong palatandaang unti-unti nang nabubunyag, isang katotohanang matagal nang itinatago. May ibang daigdig sa ilalim ng ating mga paa, isang mundo ng liwanag, karunungan at kapayapaan. Ito ang Agartha. Ang mensahe mula sa kaloob-looban ng mundo. Kami ay naririto na, matagal bago pa ang inyong kasaysayan ay naisulat. Pinili naming manahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghihintay. Sa panahong handa na kayong makinig, sa panahong handa na kayong tumanggap ng katotohanan na ang liwanag ay hindi lang nasa langit, kundi nasa kailaliman rin ng inyong mga puso. Paalala sa sangkatauhan, hindi aksidente ang paghahanap mo sa sagot. Hindi kathang isip ang kakaibang panaginip mo. Ang boses na iyon na nagsasabing, may higit pa. Totoo, lahat ng hinahanap mo sa labas ay matatagpuan mo rin sa loob. Ang pintuan ay nasa kalooban mo rin. Marahil ang Agartha ay hindi isang lugar na dapat marating, kundi isang kamalayan na dapat gisingin. Isang sagradong kaalaman na dapat alagaan at isang panawagan para sa sangkatauhan, magising, magkaisa, magliwanag. Ang Agartha ay hindi lamang isang lugar, ito ay isang panawagan at ikaw ay bahagi ng kwentong ito. Kung nadama mo ang katotohanan ng kwentong ito, ibahagi ito, pag-isipan ito at higit sa lahat, hanapin ang Agartha sa iyong sariling kalooban. Mag-subscribe, mag-like, at maaari ka ring mag-comment kung meron ka pang mga bagay na hindi maintindihan sa kwento para maliwanagan ang iyong isipan. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!